Magandang umaga. Welcome po sa lungsod ng Maynila. Now, ito ay, I think, isa sa mga araw at marami pang araw sa ating bansa na dapat pagtuunan at bigyan ng oras at ipagdiwang upang patuloy na maipaalala sa mga dumadako sa mga ganitong lugar sa buong bansa na ang mga bato, bakal na itinatatag o revolt na itinatatag ay hindi lamang isang bahagi ng disenyo ng lugar. Ang ating mga ninuno, ginawa ang ganitong mga pagawaing bayan upang ipaalala sa mga susunod na henerasyon na kapag ikay nagbuti sa iyong kapwa, minahal ang iyong bayan, you will be immortalized by the next generation. Ito ay nagiging tanda ng alaala ng kabutihan ng ating mga ninuno na siya namang bagay sa mga kabataan ngayon na huwag makalimutan. Freedom is not free. Freedom comes with responsibility. Hindi po pwedeng ikinikipit balikat na lamang natin yung ating tinatamasang kalayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang tao at sa ating bansa bilang Pilipino. Ito ay may kaakibat na responsibilidad. Tulad ng isang ordinaryong mamamayang si Juan de la Cruz, mano ba naman sumunod ka sa mga simpleng alituntunin? Ito ay pagkilala na at pagiging responsable mamamayan tungo sa kaayos ng ating pamayanan. Kaya let us not, sa mga kabataan, let us not take it lightly. Maraming dumanak na dugo kung bakit tayo malaya ngayon. Yan ang wag. Kaya nga there was this, merong isang insidente noong first mayor ko. Mahilig kasi ako going around, ikot ng ikot. Nakita ko yung rebulto ni Ongpin sa kanto ng Ongpin. Puro etchas ng ibon, bote ng beer, and it's chaotic. Doon, simula noon, namulat ang isipan. Talagang medyo nagpanting din ng ba't ganon? Ba't ganon natin ituring yung mga ganitong estatwa, rebulto, na para bang baliwala na lang. Napasiyasat tuloy ako. Nakita ko na yung kahalagahang ibinigay niya sa revolusyon noong mga panahon niya. Katulad ni Marcelo Exton. So ito sana ay maging normal na gawain sa buong bansa, sa bawat syudad, sa bawat mamamayan. Patuloy na natin kilalanin ang kagalingan at patuloy natin ipalaganap yung kagalingan ng ating mga ninuno. Now, pangalawa at panghuli, natutuwa naman ako na yung mga binabasa lang namin sa dyaryo nung araw ay nakikinig sa akin ngayon. Can you imagine? Nung araw, siyempre, ay ako, Law School of St. Andrews Kill. Mababang paralan na San Andres Bukid. Hindi talagang hindi ako pinalad na karoon ng magulang na kaya ko
way, para matuto ako ng matuto, magbasa ng magbasa. Just so you know. Unti-unti, tinatama ako ng tinatama yung aking mga grammar sa wikang Banyaga, and I put it into practice para pag napanood ko yung sarili ko, so, shit, sabi. At least, along the way, not to do the same thing again, over and over again. At may awa ang Diyos, magpipino rin niya. But, you know, ba't ko yun ikinukwento? Mahalaga pa rin kasi sa panahon ngayon ng teknolohiya ang mga katulad ninyo na hindi nyo siya ginagawang profesyon lamang ang journalismo. Hindi nyo lang siya ginagawang career. Ginagawa nyo rin na responsable ang inyong gawain para sa kaayusan at gabay ng ating mamamayang nagbabasa ng inyong mga isipan. Nowadays, mind you, ngayong oras na ito, habang kinikilala natin ang kagalingan ni Marcelo H. Del Pilar, may ipinanganganak na media. Media daw siya. What you call self-proclaim. Puso ngayon ng mga self-proclaim na limasin ko. Everyone can be so-called reporter ako. Media ako. Nawala na ng saysay. Para bang ang tao magpupubli sa isang icon or what you call beat in technology and call himself a writer, herself a writer, pero nakapubli. Kasi ang tunay na mamamahayag, hindi naman kailangan magpubli sapagkat hindi mo naman ginagawa yan para siraan ang isang tao at magbigay ng fake at hindi totoong balita. Kaya sinabi ko siya, hindi nyo lang kinakargahan nyo pa sa inyong balikat ng responsibilidad ang mga bagay na ginagawa ninyo. Ngayon, limasin ko. Maya-maya nga, sabi ko sa inyo, baka may bagong account na naman. Balitang ganito. And there's so many noise. Lalong umiingay. What? I don't know. Is it purposely driven? Noise? To confuse our people? To dilute? O yung palabnawin yung tunay na sitwasyon. And if I may borrow Marcus Aurelius said in a movie, are you not entertained? So, good thing that there is such organization like Claridel na maaari pa rin namin at iba pang mga maayos na organisasyong journalismo na maaari pa rin puntahan, takbuhan ng sino mang mamamayan na maaaring may magandang kwento o what you call social relevant story, maaaring mga kwentong pwedeng kapulutan ng araw, maaaring kwentong maisusulat na maging inspirasyon. At ang mga manunulat ay mga kilalang manunulat na hindi nagkukubli, walang ikinukubli sa kanilang pagkatao. And that's why I was kahapon nakakarap ko yung mga kabataan, mga leader kabataan sa Lyceum, and I told them, sabi ko, don't be disturbed by noise. You should know, if you're interested to a story, a person, or a situation, you have to dig
Especially, mas lumala pa ngayon. In the last couple of months, ha, pwede na pala ako maging journalist. A simple prompt in a computer, I can have anong tawag dito? Stories. Lalagyan ko lang ng kwento, mga 2 word, 3 words in one line, and let the AI come up with, then with a pen name, tomorrow I'm a journalist. So it's really very dangerous. That's why, in our own little way, sa maliit naming kaparanan, bilang inyong pamahalang lungsod ng Maynila, in this type of occasion, we support in our own little way. I don't know if this is struggle or celebration, but your goals, your dreams, and your aspirations as organization to pursue excellence, the field of journalism, fairness, magiging matapat, makatwira. Maaaring minsan tayo nagkakamali din. Wala naman perfecto. Si Jesus lang ang perfect. Pero in every organization, normal naman yan. Kami nga rin naman eh. But what matters most is a goal. Common goal. Mapabuti ang ating bansa. Mapabuti ang ating pamayanan. Mabigyan ng boses. Tunay na boses ang mamamayan. Ganyan kaming lumaking mga bata. Although talagang iba rin parang nanay ko na. But we were brought up that way when we were young. Marami pa rin naniniwala sa iyo. Kaya don't give up. We continue to believe on what you're doing. Okay. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Ako'y maging bahagi ng programa ninyo. It's a matter of take home. Kapag after the party, meron kayo siyarong kuneta. Iuwi ninyo. Iuwi ninyo. Ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasama. Iuwi ninyong baon ng lungsod ng Maynila sa pamumuno habang tangan-tangan ko. Magbubuti kami. Hindi kami perfecto. Sasablay ako minsan. Mamuuntog ako minsan. But we will not stop pursuing better days. Kasi ikabubuti at ikatataas ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Manileño dito sa ating puso. Yan ang sukli ko sa inyo sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon sa isang bata. Sa pag-ingat kayo, inom kayo ng maraming vitamins, malakas kayo. Yung iba sa inyo para kumukunti na lang ang mga birthday. We need you. We need you to guide the next generation, the next set of journalists. You transfer skills and knowledge and experience to others. That Plaridel as organization will celebrate in the next 50 years of our life, or maybe 100 years. Magandang umaga, palain nawa kayo ng buong pagkakas. Maraming salamat. Manila, God first. Thank you.